my grandfather. Hello guys, welcome back. Ito ay lavender. English lavender ito. At ito ay from cuttings ang ginawa ko. Linagay ko ito kahapon. Yesterday. So, ito ang linagay ko ito kahapon. Ngayon ay August 5 ngayon, pero August 4 ko ito tinanim. Sa cuttings lang ito. Yan. Tignan ninyo. Ito ay sa cuttings. Yan. So, kita nyo. Yan. Cuttings lang ito. So, yan. So, ibalik natin. Tapos ito, linagay ko siya sa under ng dito kasi may table dito linagay sa labas. So ilinagay ko ito sa under ng ng table. Yan. So ipakita ko sa inyo kung paano kukunin yung lavender ito sa kaniyang mother sa ito yung mother nung pinagkunan ko. Pero ang kinuha ko ay yung mga medyo medyo yung ganitong itsura, yung hindi masyadong yung tignan nyo yung hindi siya masyadong yung soft pa yung niya, yung part niya. Yan. Very soft pa ang part niya. Tingnan nyo pag dito sa loob siya is yan. Yung stem niya ay parang yung very hard na yung stem niya. Yan. Pero ang kinuha ko na banda ay itong soft, mga soft. Kasi trinay ko yung itong mga yung hard part na stem ay medyo itong matigas ay mahirap siyang survive. Yan. So ang ginawa ko ay kinuha ko itong part soft na ito at saka wala siyang flower. Yan. So ito pwede mong iganan or i-cut mo lang siya sa yung i-cut sa scissor or pwede mong iganyan lang siya. Ganyan. So tapos tanggalin natin ito, yung part na ito. Yan. Tanggalin natin. Ayan. Yung mga part niya. Yan. Tanggalin lang yung mga ganyan niya. Madumi ang kamay ko kasi nag-gardening ako ngayon. So magiging ganyan siya. Yan. So yung mga ganito ay kung gusto nyong gamitin itong mga ganyan na may flower na, dapat tanggalin yung mga flowers niya, yung banda dito. So ang maganda ay kukunin yung banda na yung ganitong soft, yan, at saka wala pang flower, yan, ganyan. So ilalagay natin dito para ito lang naman ay pag magro-roost sila ay kukunin ko sila ilalagay ko somewhere. Yan. So yan, ilagay natin dito. Diyan. So 5 ang linagay ko dito para pag kukunin ko rin yung soil niya. Pag kukunin ko ito, yung soil pa rin niya ang kukunin ko para yung roots niya ay nandun. So iganon lang siya. Maganda yung soft na yung itong soil or lagyan ng tubig para pag ilalagay mo ay soft siyang papasok. Ganyan, lagay mo lang yan. So yan. Tapos dapat moist yung water. Yung kasi ginawa ko, yung mga iba ay hindi nag-succeed kasi mainit yung may init siya, tapos yun nabibilagan siya. So magandang ilagay ko muna dito sa may paso, then pag nag-hard na siya, tapos lagyan ng tubig. Ito naman ay moist, so hindi ko na siya lalagyan ng kasi may moist na siya, may tubig na ito, so pwede na siyang mag-survive dyan.
So ito ay kahapon ko linagay. So i-update ko na lang kayo kung alin ang mga nag-survive dito. Yan. Tapos ilalagay natin dito under. Yan. Ilalagay natin under dito sa table na ito para hindi siya mainitan kasi malakas ang init. So at least nasa shade siya. Dapat nasa shade siya. Yan. Para hindi siya magda-dry at saka mainitan ay masisira siya. So yan, lagay natin dyan. So dyan muna siya under the table. Ito ay ito yun, sa cutting ko din ito, pero nung time na tinanim ko ito ay umuulan at saka palaging walang masyadong init, hindi masyadong mainit, I mean na sun, so cloudy siya that time at umuulan for the whole week. Yan, at nag-survive naman siya. Siguro ito na ay more than a month or 2 months na ito. Yeah, kasi medyo ito ang una kong linagay dito. May mga hindi ko tinanggal sila para yung shade nila ay nandyan pa sila. Pero pag lumaki na ito masyado ay tanggalan ko yung ibang plants. Yan siya, may flower na siya at may mga sanga-sanga din. Yan. Ito sa cuttings din ko yan tinanim. Maganda siya. Dito kasi may shade siya, pero ito yung time din na umuulan, may ulan-ulan, hindi masyadong sunny. So nagso-survive siya. So ito may linagay akong dito, mga marigold. So habang andito pa yung marigold, lumalaki naman ito kasi medyo matagal yan na lalaki. Yan. Yan sila. So okay naman, may nagso-survive. Ito din pala, nakatago siya. Yan, may nagso-survive na mga cuttings na tinanim ko. Yan. Kaya magandang magtanim pag umuulan, yung cloudy, para hindi siya mainit. So ito yung mga tinanim ko nung cloudy time. Ito pala ay yung itong English lavender, linagyan ko din dito banda. Ito ay yung yung rose na hindi nag-survive. So papalitan ko siya ng ng English lavender. Pero ang pwede dito ay isa sana. Isa lang. Pero ang ginawa ko, linagyan ko siya ng 4 para in case na alin sa kanila ang mag-survive. Pero parang nagso-survive naman silang 4. Yan, tignan nyo. Ayan. So may flower pa sila. So linagay ko ito din nung nung cloudy time, hindi masyadong mainit ang panahon, or walang sunny. Mainit man pero hindi siya sunny, okay lang. Kasi yung sunny kasi hindi siya masyadong na lalanta siya. So tingnan niyo, okay naman siya. Nagso-survive sila. 4 din silang nag-survive. Ayan. May flower din pa sila Ayan. Linagay ko ito yung mga soft part din. Ayan. Pero pag mag-survive at saka lumaki na ang mga ito, isa lang ang i-remain ko dito. Yan, 4 sila. Isa lang ang i-remain ko dito. So tanggalin ko yung iba pag mag-survive silang lahat. Yan. Kasi itong may isang ito kasi. So pag lalaki sila pag so isa lang ang magandang ilagay. So hindi ko po muna silang masyadong tinatanggal para may kasama sila, para hindi masyadong clean sila dito. Yung dito lang may malapit sa kanila ko tinatanggal. Ayan. Nice. Sa cuttings na hello guys, welcome back. Ito yung ngayon ay August 28. So ito na yung update ng tinanim ko na mga English lavender.
sa cuttings. Yan. Ito na sila. Tingnan nyo, oh. Yan. May mga flower na rin. Pero tanggalin ko yung mga flower na yan para concentrate silang lumaki, lalaki. Yan. So, nag-succeed lahat sila. Succeed lahat sila. And then, may mga flower na. Siguro dahil nga, nung tinanim ko, may flower na yung part. Yung kinuha ko. Yan sila. Succeed silang lahat. Wala pala akong linagay na mga rooting solution. So, tinusok ko lang yan at kinuha ko doon sa mother. Ito, tinanggal ko yung isang flower na dati kasi malaki na yung flower niya. So, nag-succeed sila. Basta yung may banda na soft part. Trinay ko dati yung mga hard part na may mga hard part na medyo nahihirapan siyang mag-succeed. Tapos ito naman yung mga iba pang, ito yung nakalagay dito. Ayan. Ayan. May nagsanga-sanga na siya. Ito. Marami na siyang sanga-sanga din. Ayan. Ito yung isa din. Yung 4 sila. Ayan. Maraming sanga-sanga siya. So, hindi ko pa tinatanggal kung alin sa kanila ang tanggalin ko. Kasi isa lang ang iiwanan ko dito. Sa cuttings ang mga ito.